Guys, ito yung unboxing natin ng Itel S23 Plus, no? Bakit tayo re-record? Kasi parang square siya, tapos parang manipis. So, may ebidensya tayo kung sakali man na hindi tama yung binigay sa atin. Ito na yung ebidensya natin. I-upload natin sa YouTube. Tapos, lalagay natin, so kung legit siya, maganda yung rating natin, lagay din natin siya as seller. Kung hindi, malalaman natin, lalagay din natin siya. So, either way, parehas lang, no? Pero ito, ang primary na gamit niya para ma-record ko, sasabihin nung binilang ko, kailangan niya ng proof. May proof tayo, no? So ito binili natin kasi ang review sa akin nung kausap naming laundry provider. So ito nakalagay ay nakalagay ay Curve S23 Plus, diba? 7699, tapos may discount pa akong 1 plus, no? So tignan natin, baka square naman talaga yung kahon, hindi ko pa alam, no? Mukhang ito yung nakakatakot, yung orange na to, eh. Ito yung nakakatakot yan. Kung alam nyo na kung ano yung kahon ng S23 at square, siguro nangingiti na lang kayo. Oops, mukhang yan talaga yung kahon niya, no? Kasi guys, bakit ako meron kasi akong binili dati na Infinix, nakakahon ng ganito. So posible na may kahon talaga kasi ang kwento sa akin, si Itel daw ay under ng yung Infinix at Itel isang company. So mukhang Itel yung natanggap ko, no? So hindi na ako masyadong kinakabahan. So ito, i-share ko lang. Matagal kasi ako hindi nag-update sa mga cellphone. Pero yung previously na bili ko ng AMOLED. So AMOLED na siya. Tapos curve ay S10 second hand. Ang bili ko doon 20 plus thousand. So ito nakuha ko lang ng with the discount na 1 to 5 6 lang, no? So kaya ko siya binili. So buksan na rin natin lahat, pero mukhang legit naman. So thank you for the seller. So ipopost ko na rin kung binili ko siya sa Shopee. So yung Shopee na last small Itel, mukhang legit naman. Okay? Pero tignan natin yung loob para makita. Nandito na rin lang tayo. So ayoko na lang kasing wala akong, kung hahabol ka pa ng refund tapos wala kang recording. Sinorbol ka na kasi nga hindi ako sanay sa ganitong kawan sa square. So ngayon mukhang ito talaga yung kawan niya, unless hindi talaga ganito yung kawan, may recording pa rin, diba? Yan. So kasi bumili ako ng Play Infinix, tapos nung nagkausap ko yung bumili raw siya ng ganito.
So maganda naman yung packaging niya. S23 Plus, no? So nakaitim lahat, tapos dudukutin ng ganyan. Oops, so may laman. Ito naman ay so casing ang nandito, okay. Tapos yung device nandito naman, no? Mahugot naman, no? So curve siya, legit na curve. Ang review sa akin dito maganda. Tapos na-test ko na rin yung gamit ng kausap ko, and talagang curve, legit na curve at manipis. So okay, I think okay na ako rito. Mukhang legit naman. So yun lang guys. Kung may gusto kayong itanong, i-chat nyo lang. Ayan. At sagutin natin kung marami lang interested. Pero mukhang okay na ako dito sa cellphone na to. Meron siyang earphone, although hindi ko masyadong nagamit, no? Ang kailangan ko yung charger. So charger is, oops, magagalit na ako niyan. Pero ayun, rito hindi ko alam may charger to. So dapat nandun siya, di ba? Wala talagang charger to, ngayon ko lang malalaman. So hindi kasama ang charger. Ayun lang. So yun yung review kung walang charger. Laglag pa. Masama loob ko ito na walang charger. Ayun, hindi kasama ang charger guys sa price. Wait lang. Wala. So currently walang charger, pero hindi ko na check kung may charger talaga. Ayun lang, masakit, no? Ayan, hindi naman siya nagasgas. Okay, buksan natin. Tapos gamitin na natin. So mukhang legit item naman. Syempre nilagyan na ba nila ng screen protect? Nilagyan na nila. So meron ng screen protector nila. And ayun, kung kukuha kayo ng item, don't expect na mayroong charger. Or kung bibili kayo, basahin nyo muna, no? Sa akin, wala akong charger. So i-check ko ulit kung may charger. Hihingi ako sa seller. Yan lang. Thank you.